how's the feeling to be able to be mentioned again by Alan Peter Cayetano and to be called an absolutist? Mm. I'm so amazed with the former Senate President. I'm so amazed. Pero mo, pinapatulan yung walang kakwenta-kwentang taong katulad ko. At nagbabasa pala Hmm. siya ng aking Facebook. Yung Facebook kaya Naka-monitor ni... pala, no? yung Facebook kaya ni Kwan, ni Christian, binabasa niya. Hindi, not worthy. Tsaka napaka-behave ko sa Facebook eh. Although, ang layo nung sagot niya. Absolutist daw ako. parang, parang napaka-open. No? Eh, kung pa naman yan, nag-aaral yan sa Lasal, sa UP, tsaka sa Arneo. Pero, ganyan, parang sobrang hina ng sagot Actually, no? hindi ko rin nag-gets eh. Parang, oo What nga, was that parang about? kulang sa comeback. Kulang sa wit. Oo. Yeah, kulang sa wit. Kaya, i-train pa Oh, natin. pero what do you make of that? What do you make of Ha? that? Wala lang, asar lang siya. parang, Asar parang, lang. parang tumataas yung self-esteem ko, parang obsessed di ba? Akala ko pa naman sa ngayon, mas obsessed siya kay John B. Cremulya. Bakit? Ay, nandun ulit si Secretary John Vic, ah. Nahawakan niya yung dibdib eh. Diba? Dito gusto ko pag-usapan sa no? Tapatin na natin. Kasi ang dami kasing ingay dyan sa Senado. No? Alam naman natin na continuing yung drama dyan. At ang pinaka-star dyan ay si Alan Peter Cayetano. Pero, how long can the Senate afford to be dragged into the abyss by someone like Alan Peter Cayetano? Yun na nangyayari dito eh. Ang gulo-gulo. And it's because of him. How long can the Senate afford? Surprising ba? No? Kanina nga, doon sa Canadian National Day, marami mga kwandan eh, mga active generals nandun. Asar na asar sila eh. Dahil yung mga kasama nila, hindi ma-promote. Bumabara. At kung hindi sila mapopromote, a year bago sila mag-retire, hindi na sila mapopromote. No? Yeah, so, anak mo mawawala sa kanila. Usap ko ron, yung mga career, sabi nga yung isang undersecretary ng DFA, 88 na mga kanila, na mga career ang nakabara. Diyan. No? Tapos maraming mga military officers. Kaya medyo frantic sila sa nangyayari. Tinatamaan sila. Pati yung mga pati yung mga empleyado. No? Kaya hihingi sila siguro ng guidance sa civil service para malinaw, no? Para malinaw sino ba talaga yung susundin. Walang dumalo ng mga Senate secretariat eh. Ang dala-dala lang nila doon yung kanilang mga senatorial staff eh. Pero yung staff ng Senate hindi dumalo. Dahil malinaw sa kanila, may bago ng leadership yung Senado. No, may bago ng leadership at itong leadership na ito ay merong jurisprudence na nagba-backup sa kanila at kung hindi pa rin tatanggapin nitong rogue Senate leadership ay kinakailangan na talaga nila ng mga judicial moves, no? Para ma-implement. Dahil actually, ang ibig sabihin ng sedition ay yung pagpigil sa normal function of government. Kaya ito, pagpigil na ito eh. Pagpigil na ito. Although, may iba't ibang mga recourse. Pwedeng may legal recourse, pwedeng mag-file ng quo warranto sa Supreme Court para hingin yung opinion ng Supreme Court kung sino ba talaga yung lehitimo na liderato ng Senate. Pero usually hindi makikialam diyan ang Supreme Court eh, no? Dahil co-equal branch. Or kung makikialaman sila ay talagang matagal na proseso. 'Di ba? Yung sobrang tindi na ng crisis na mapapwersa na sila makialam kahit traditionally ayaw nila. 'Di ba? Pero yung ikalawa, yung political. Yung House gagawa ng resolution recognizing yung bagong liderato at yung presidente ay pwedeng magpatawag ng special session, no? In the name ng mga nabalahura na napigilan ng mga legislation, no? At
at the same time, bigyan ng recognition yung tunay na Senate leadership. Pwedeng gawin yan immediately next week. No? Para Mm. matuldukan na yung usapin na yan. Although, meron namang legal foundation na na tinutuntungan itong bagong Senado. Pero Oo. just the same, kung wala pa yung Supreme Court determination kung ano ba talaga yung constitutional quorum, kung wala pa talaga yung tumatalon mula sa grupo ni Alan Peter para maging 13 yung boboto para sa bagong Senate President, dahil wala pa talagang Senate President sapat na yung 12 para tanggalin siya. Pero hindi pa sapat yung 12 para mag-appoint ng bago. So, para ma-settle na yung once and for all, ay, ayun, magpatawag ng special session yung presidente para matuldukan na yan. Yun naman yung Mukhang yun political. naman yung, mukhang yun naman yung track, no? Ang idagdag ko lang siguro sa Edu, wild idea. Although may isa akong kausap na senador tungkol dito Sabi niya, pwede rin pag-isipan if someone files a complaint. Yung ruta ng ethics committee. Kung talagang maging kasukdul-sukdulan na itong pambababoy sa institusyon na ginagawa ni Alan Peter Cayetano dahil ayaw niyang bumitaw sa pwesto, pwede siyang file ng ethics complaint dahil dito sa tindi ng perwisyong dulot ng ginagawa niya at patalsikin siya ng sarili niya mga kasama. It's not impossible. It might be far-fetched now, pero it's not impossible. Yes. Marami naman mga possible courses of action. Dahil unprecedented nga itong sitwasyon na ito Kaya pwede silang mamili ng mga kahit far-fetched na unprecedented solutions. Diba? Ngayon lang naman nangyari ito Kaya maraming pwedeng i-explore. Legal, judicial, at saka based on the rules mismo ng Senado, at saka political. No? Political. Pero yung political, baka yung shortest, decisive, most decisive, at saka quickest.